Matapos matanggap ang mensahe, agad na nagtungo si Roland sa mga bundok na puno ng nyebe. Bumaba si Roland, Nightingale, at Tilly, at nakita ang mabatong dalampasigan na puno ng mga bangkay ng iba't ibang hayop, nakabaon sa mga layer ng mga bato at dumi. Sumulong pa ang grupo sa loob ng mga bundok na puno ng nyebe, sinusundan ang mga marka na iniwan ni Lynn, at sa huli, nahanap ni Roland ang makitid na siwang na papunta sa kampo. Itinuro ni Nightingale ang mga butas sa mga pader ng bato sa malalim na bahagi ng siwang, dahil nakakita na siya ng mga katulad na structure sa ibang lugar. Noong panahong iyon, sinabi sa kanya ng kanyang intuition na parang may nakabantay sa kanya at hindi na siya nagpatuloy pa. Pagdaan sa makitid na siwang, biglang lumuwag ang kanilang paningin. Malugod na sinalubong ng mga sundalo ng unang hukbo ang grupo sa kanilang kampo, kung saan nakita ni Roland sina Agatha at Soraya. Nang tanungin niya ang tungkol kay Lightning at sa iba pa, huminga ng malalim si Agatha at sinabing halos wala silang pahinga, dahil halos maging playground na ng mga demonyo ang kanilang kampo. Dinala ng grupo si Roland sa lugar kung saan bumagsak ang tore ng bato. Pagdating nila sa gitna ng mga guho ng kampo, dumating din sina Lightning, Maggie, at Summer ng tamang-tama sa oras. Bumaba ang tatlo, ngunit halatang hindi pa sanay si Summer sa mabilisang paglipad. Sinabi ni Roland na magpahinga muna si Summer, ngunit umiling ito at sinabing ayos lang siya. Agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan, at sa isang iglap, naglaho ang malalim na hukay sa lupa, at lumitaw ang napakalaking itim na tore ng bato sa harapan nila. Kasunod nito, napuno ng pulang hamog ang hangin, at tila yumanig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Biglang yumarko ang lupa pataas, nabiyak ito sa malalaking piraso, at itinaas ang buong tore ng bato sa isang iglap. Mula sa lupa, sumabog ang isang dambuhalang kulay abong nilalang na may napakalalaking galami, binuksan ang higanteng bibig, at sinubukang lumunin ang base ng tore. Matapos ang mahabang katahimikan, tinanong ni Tilly kung ito rin ba ang nilalang na lumamon sa laboratorio ni Agatha at kung bakit nito inatake ang kampo ng mga demonyo. Nag-isip si Roland at iminungkahi, marahil ang halimaw na ito ay hindi kakampi ng mga demonyo. Sang-ayon naman si Agatha, na ilang araw na ring pinag-iisipan ang parehong tanong. Sinabi ni Agatha na walang record ng ganitong uri ng nilalang sa tala ng Federation noon. Kung talagang kontrolado ng mga demonyo ang mga halimaw na ito, hindi sana tumagal ng ganoon katagal ang Federation. Nalilito si Tilly at nagtanong, kung hindi ang mga demonyo ang may control sa mga nilalang na ito, sino kaya? Naalala niya ang mga transparent na mantis na nakita nila noong nakaraang taglamig, na ang kilos ng mga demonic beasts ay tila planado at koordinado. Nagmungkahi si Nightingale na posibleng ang mga hybrid na nilalang na ito ay hindi pangkaraniwang demonic beasts. Sa kanilang mga kilos tuwing buwan ng mga demonyo, mukhang mayroon silang batayang kakayahang mag-isip, at maaaring sa sapat na panahon, lumago ang kanilang katalinuhan hanggang sa lumampas pa sa tao. Tumahimik si Roland habang nag-iisip. Nang galugarin ni Lightning ang paligid, natuklasan niya ang isang napakalaking kuweba. Kumuha siya ng portable na sulo mula sa kanyang bag at sinindihan ito habang bumaba sa hukay. Sumunod naman ang iba, ngunit dahil sa posibleng panganib, hindi sila masyadong lumayo at tiningnan lamang ang direksyon kung saan gumalaw ang higanteng nilalang. Tumangala si Roland sa matatayog na nyebe sa mga bundok at napagtanto niyang kailangang lubusang siyasatin ang pinakamataas na tuktok ng kanlurang teritoryo. Inatasan niya si Lightning na mag-imbestiga, dala ang isang mapa. Iniulat nito na wala siyang nakita kundi nyebe, walang bakas ng mga demonyo o demonic beasts, kahit malalaking hayop. Tiningnan ni Tilly ang mapa at iminungkahing ang tuktok ng bundok ay parang malaking bunganga ng bulkan. Sinabi ni Lightning na may nakita siyang dumadaloy na tubig sa ilalim ng makapal na yelo. Tinanong ni Nightingale si Roland kung ano ang iniisip niyang maaaring nasa tuktok ng bundok. Nag-speculate si Roland na maaaring may mga bayan, tore ng bato, o mga labi, ngunit ang kakaibang bagay ay ang pagiging walang laman nito. Tinuro niya ang isang lugar sa mapa at tinanong si Lightning kung iyon ba ang pinagmumulan ng Crimson Water River. Tumango si Lightning. Tinanong ni Roland kung sinubukan niyang galugarin pa ito. Yumuko si Lightning at umamin na sinubukan niya ngunit hindi niya kinaya. Masyadong makapal ang hamog at malakas ang hangin. Binalaan siya ni Roland na huwag na ulit sumubok ng ganitong mapanganib na gawain, kung hindi,
papagawin siya ng 10 beses na dami ng karaniwang mga problemang pang-practice. Nang humingi ng tawad si Lightning, hindi na siya pinarusahan ni Roland. Si Roland ay nagplano na bumalik muna sa kastilyo, at ipinagpaliban ang pag-iimbestiga sa mga nagyayelong bundok hanggang sa pagbalik ni Sylvie. Sa ngayon, dapat nilang ituon ang kanilang atensyon sa digmaan laban sa simbahan. Ibinahagi ni Nightingale ang kanyang mga saloobin, na nagmumungkahi na dahil sa matinding lamig ng mga nagyayelong bundok, malamang na walang pipiling magtayo ng kampo doon. Ang higanting nilalang na sumunod sa kampo ng demonyo ay maaaring nagtatago sa loob ng mga nagyayelong bundok. Ang mga halimaw na ito ay mahusay sa pagbaon sa sarili, kaya hindi mahirap para sa kanila na gumawa ng mga pugad sa loob ng bundok. Sa loob ng lungsod ng Neverwinter, maraming tao ang natapos na ang kanilang pang-araw-araw na gawain at nagtungo sa maingay na pamilihan. Ang Astrology Association ay patuloy na ginagawa ang mga gawain na inata sa kanila ng mahigit 1 siglo na ang nakalipas. Pinanood ng punong astrologo ang kanyang mga apprentice habang inilalagay nila ang lahat ng mga instrumentong astronomical. Nang maayos na ang lahat, inutusan ng matandang lalaki ang kanyang katulong na simulan ang misyon ng pagmamasid. Ginamit nila ang pinakabagong kagamitan na ibinigay ni Roland, na ilang beses na mas mahusay kaysa sa kanilang mga dating instrumento. Nakita ng pinuno ang isang malabong liwanag ng bituin, nakatago sa napakaraming bituin, na naglalabas ng isang mahinang glow. Hindi tulad ng mga nakapaligid na bituin, ang isang ito ay pula. Naalala ang Tropacia, agad na hiniling ng punong astrologo sa kanyang katulong na itala ang posisyon ng bituin na ito. Nang tanungin ng katulong kung anong pangalan ang dapat nilang ibigay sa bituin, umiling ang pinuno. Nanginginig ang mga kamay, sinabi ng pinuno na hindi na kailangang pangalanan ito ngayon. Inutusan niya ang kanyang katulong na agad na tipunin ang lahat ng mga iskolar at ilikas ang mga apprentice. Ang katulong, na hindi pa nakakakita sa kanyang guro na nagpapanik ng ganito, ay medyo naguluhan ngunit pagkatapos ay lumingon at tumakbo upang tipunin ang lahat ng mga iskolar. Di nagtagal, lahat ng mga iskolar ng Astrology Association ay nagtipon sa paligid ng punong astrologo. Mula sa kanyang seryosong kilos, tila napagtanto nila ang isang bagay. Mula nang maging miyembro si Roland ng Astrology Association, ang tsismis tungkol sa bituin ng katapusan ng mundo ay hindi na lihim sa mga iskolar. Iminungkahi ni Roland na ibahagi ng pinuno ang lihim sa lahat ng mga iskolar, kapwa upang bigyan sila ng isang tiyak na layunin sa kanilang mga obserbasyon at upang maipasok ang isang pakiramdam ng tungkulin at karangalan. Nang mapagtipon sila, lahat ay may sagot na sa isip, ngunit ang pagkumpirma nito ng pinuno ay nagpahalakhak sa kanilang lahat. Habang tinatalakay ang gagawin, nagsalita ang pinuno, na pinapayuhan ang lahat na itago ito bilang isang lihim, patuloy na magmasid, at gumawa ng mga plano pagkatapos ng kumpirmasyon. Isang linggo pagkatapos, lahat ng mga iskolar ay nagpalitan ng pagmamasid. Ang pagkakaroon ng pulang bituin ay walang alinlangang nakumpirma. Bukod dito, ang kakaibang bagay ay ang lokasyon ng pulang bituin ay nanatiling hindi nagbabago, lahat ng ibang bituin ay gumagalaw, maliban sa pulang bituin. Ang tanging pagkakaiba ay ang ningning nito ay lumalakas araw-araw. Isang grupo ng mga iskolar ang nag-usap, kabilang ang isang batang iskolar, isang iskolar na nagmungkahi na maaaring hindi maintindihan ng mga karaniwang tao ang mga konstelasyon, ngunit makikita pa rin nila ang mga bituin sa kalangitan. Kung magpapatuloy ito ng masyadong mahaba, maaari itong maging sanhi ng panik. Tumayo ang pinuno, at nagpas siyang sumulat ng liham sa hari kaagad. Ipinahayag niya ang kanyang pag-asa na hindi pa huli ang lahat. Samantala, sa bayan, sa hangganan, si Roland at Anna ay nakaupo sa gilid ng kama. Medyo malungkot ang ekspresyon ni Anna. Nakita niya sa listahan ng ekspedisyon ni Wendy kung saan hindi kasama ang kanyang pangalan. Kalmado ang tono niya, ngunit sinabi kay Roland na hindi niya ito matatanggap. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Roland si Anna na may ganoong ekspresyon. Hinailan niya ito upang umupo sa tabi niya sa kama. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay nagsalita siya. Sinabi niya kay Anna na hindi maaaring magpatuloy ang produksyon ng militar sa bayan sa hangganan kung wala siya. Maging ang mga bahagi para sa mga mabibigat na machine gun o ang mga fuse para sa artillery. Ang produksyon ng militar sa bayan sa hangganan ay hindi maaaring magpatuloy kung wala si Anna.
Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng kasanayan ni Ana, at ang mga ito ay mahalaga para sa kanilang tagumpay sa digmaan. Hindi sumagot si Ana ngunit tiningnan si Roland, tinatanong kung dahil ba sa masyadong mapanganib ang front lines. Ngumiti si Roland, sinasabing ang pakikipaglaban-laban sa simbahan ay tiyak na may mga panganib, ngunit tiyak silang magkakaroon ng tagumpay. Ayaw niyang masyadong mag-alala si Ana. Hindi niya pinangaralan si Ana mula sa pananaw ng mga panganib ng digmaan dahil halata namang hindi siya natatakot sa panganib. Nagulat si Roland nang makita na si Ana ay higit pa sa isang maliit na batang babae. Alam ni Roland na kailangan niyang ipaliwanag sa isang mas mataas na antas ng pangangatwiran, tulad ng produksyon na mahalaga sa kinalabasan ng digmaan, upang maimpluwensyahan ang isang tao na seryoso tulad ni Ana. Hindi natinag, sumagot si Ana na maaari pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang produksyon sa bayan ng Misty Valley, at ang mga minahan sa Hilaga ay sagana rin. Nahaharap sa taos-pusong mga salita ni Ana, natigilan si Roland sa sasabihin. Nang hawakan niya ang mukha ni Roland sa kanyang mga kamay at ipinahayag ang kanyang kawalan ng kakayahang mawalay sa kanya sa kritikal na oras na ito. Ang digmaan para kay Ana ay isang digmaan na walang alinlangang pinakamalaking hamon na kinaharap ni Roland. Ito ay isang labanan na walang gitnang lupa, alinman sa banal na lungsod ng Hermes ay masisira, o ang unang hukbo ay haharap sa kumpletong pagkawasak. Ayaw ni Ana na manatili sa bayan sa hangganan, palaging nag-aalala at iniisip ang pinakamasama. Natatakot siya na kung matalo si Roland, maaaring magkahiwalay sila magpakailanman, at ayaw niyang tiisin ang gayong matagal na paghihirap lamang upang makatanggap ng nakapipinsalang balita pagkatapos ng ilang buwan. Napagtanto ni Roland na marahil ay hindi niya siya mapapayag na manatili. Hiningi niya kay Ana ang isang pangako. Kung may mangyaring hindi inaasahan sa battlefield, tumigil siya sandali, at saka nagpatuloy, kung sakaling, sa kasamaang palad, hindi siya makabalik. Bago pa niya matapos, pinigilan siya ni Ana. Tinitiyak kay Roland na agad siyang aalis sa Northern Territories. Nagulat si Roland na alam na ni Ana ang sasabihin niya. Tiniyak sa kanya ni Ana na hindi siya agad maghihiganti laban sa simbahan. Kahit na naniniwala siyang hindi mangyayari ang malagim na kapalaran, kung sakaling mangyari, babalik siya sa Western Territory at pipiliin ang mga taong handang ipagpatuloy ang kalooban ni Roland at lumipat sa Slumbering Island. Doon, patuloy nilang lalabanan ang simbahan. Nangako si Ana na tutuparin ang pangarap ni Roland na talunin ang simbahan at lumikha ng bagong mundo na kanyang inilarawan, at pagkatapos, muling magtatagpo sila. Hindi sumagot si Roland, walang mga salitang kinakailangan. Lahat ng dapat sabihin ay naipidama na nila sa kanilang emosyon at pag-unawa sa isa't isa. Nagyakap silang dalawa at humiga sa kama, pinagtibay ang kanilang mga pangako at pangakong may isang masidhing halik. Kinabukasan, nagbigay ng kanyang huling talumpati si Roland bago umalis. Napuno ang plaza ng mga residente dahil sa balita. Ang dating bayan sa hangganan ay isang bagay na nang nakaraan, napalitan ng maunlad na lungsod ng Neverwinter. Malaki ang pagbabago sa buhay ng mga tao, at umabot sa hindi pa nagagawang taas ang katanyagan ni Roland. Nang umakyat siya sa entablado, nagsigawan ang mga tao. Lahat ay sumisigaw, mabuhay ang hari, mabuhay ang kanyang kamahalan, si Roland. Nang unti-unting hamupa ang mga sigawan, nagsalita si Roland sa malalim na boses. Ipinahayag niya na ang kanilang kaharian ay malapit ng harapin ang isang digmaan laban sa mga mananakop, at ang kaaway ay ang banal na lungsod ng Hermes na sinakop na ang dalawang malalaking kaharian ng Eternal Winter at Wolfheart. Bilang isa sa dalawang natitirang kaharian, itinutok ng simbahan ang kanilang paningin sa kanila. Mahabang nagsalita si Roland, ipinaalala niya sa kanila ang mga panahon bago siya dumating sa bayan sa hangganan kung saan hirap na hirap ang mga tao, at ang gutom at matinding lamig ay dumarating tuwing buwan ng mga demonyo. Ang mga hindi nakakaligtas ay pamipikit na magpakailanman, at tinanong niya kung talagang nakatulong ang simbahan sa kahit sino. Ang simbahan ay kumikita ng daan-daang libong ginto bawat taon sa pamamagitan ng mga Judgment Stone, ngunit patuloy pa rin na humihingi ng pera sa mga tagasunod nito. Pinalo niya ang mesa. Itinataas ni Roland ang kanyang boses, iginiit na dapat puksain ang simbahan. Interesado lamang ang simbahan sa pagkuha sa kanilang pinaghirapan. Lumikha sila ng salot, lumikha ng mga gamot na nagpapaloko sa mga tao, nagsira ng mga kaharian at tahanan.
at kinidnap ang libu-libong batang babae at ang kanilang patuloy na pang-aapi sa mga tao at mga mangkukulam. Ginamit ni Roland ang mga katotohanan upang patunayan na kahit walang simbahan, ang lungsod ng Neverwinter at ang ibang mga lungsod ay maaari pa ring umunlad ng maganda. Nangako siyang hindi susuko o matatalo sa mga ito. Masigasig niyang ipinahayag na ang lungsod ay nilikha ng mga kamay ng mga tao, hindi ibinigay ng simbahan. Malakas na ipinahayag ni Roland na dudurugin ng unang hukbo ang mga kaaway hanggang sa maging abo, lubusang pupuksain sila upang hindi na nila masaktan pa ang kanyang mga tao. Ang talumpating ito ay tumatak sa mga tao, sinindihan ang kanilang empatiya sa kahandaan na ipagtanggol ang kanilang minamahal na bayan. Nagsignal si Roland ng kanyang mga kamay para patahimikin ang mga tao at patuloy na nagsalita. Sinabi niya na hindi niya kailangan ng lahat na maghawak ng armas at lumaban, dahil ito ang responsibilidad ng unang hukbo. Hindi rin niya hinihingi sa mga tao na magbayad ng karagdagang buwis sa digmaan. Umaasa siyang patuloy na mag-aambag ang kanyang mga tao sa konstruksyon at produksyon ng lungsod ng Neverwinter, tulad ng kanilang ginagawa. Dahil ito ang pinakamagandang paraan upang suportahan ang kanilang mga mahal sa buhay at kanilang mga anak na nakikipaglaban sa harapan. Dahan-daang nagmarcha ang mga sundalo ng unang hukbo. Inilagay ni Roland ang kanyang kanang kamay sa kanyang dibdib at malakas na ipinahayag, "Mananaig tayo. Mabuhay ang kaharian ng Grey Castle." Inulit ng mga tao ang mga sigaw. Ang kanilang mga sigaw ay nagpatuloy ng matagal pagkatapos umalis si Roland. Nang hapon na iyon, ang huling grupo ng mga sundalo ay sumakay sa mga steamship, at ang barko ni Roland ang nangunguna. Tumunog ang mga sipol ng barko at umalis. Ang kanilang destinasyon ay ang bayan ng Misty Valley. Samantala, sa bayan ng Misty Valley, dumating si Duke Calvin at masayang binati ang kanyang anak na babae, ngunit mariin siyang pinutol ni Edith. Tinatanong kung bakit ngayon lang dumating ang kanyang ama. Nagsulat siya ng liham isang buwan na ang nakalipas. Hinimok niya ang kanyang ama na lubos na makipagtulungan sa pagtitipon at paghahanda ng unang hukbo para sa digmaan. Ipinaliwanag ni Calvin na naglabas siya ng mga utos at nagpadala pa nga ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang Katiwala at Kabalyero upang mga siwa, naniniwalang ito ang tamang konstitusyon para sa kanya. Gayunpaman, hindi nasiyahan si Edith, sinabi niya na dapat sana ay siya mismo ang nangasiwa. Upang tunay na maipakita ang kanyang katapatan, lalo na sa kahalagahan ng digmaang ito. Sumagot si Calvin na ang teritoryo ay sa huli ay pag-aari ni Earl Hale. Hindi siya maaaring lumampas sa kanyang mga hangganan. Dismayado, tiningnan ni Edith ang kanyang ama at sinabi sa kanya na ang panahon ng mga nobility ay malapit nang matapos, hindi na siya dapat mag-alala tungkol sa teritoryo ng kanyang vassal. Umiling si Edith dahil sa nadismaya siya, sa kawalan ng desisyon ng kanyang ama. Medyo nahiya si Duke Calvin at sinabi na akala niya ang kanyang anak na babae, na hindi niya nakita ng ilang buwan, ay yayakapin man lang siya. Sa halip, pinuna lamang siya nito mula nang dumating siya. Nakasimangot, sumagot si Edith, tinatanong kung sino ang nagrereklamo at nagwawala sa kanyang silid. Tinawag ang kanyang anak na isang walang utang na loob na lobo na pinalaki ng walang kabuluhan. Sinabi ni Edith, ang taong ito ay gustong basagin ang isang bagay sa kanyang galit, ngunit sa huli ay hindi niya nagagawa ito, marahil dahil sa malaking halaga ng bagay. Nagulat ang duke at nagtaka kung sino ang maaaring naglabas ng impormasyong iyon. Bago pa siya makapagsalita, lumapit na si Edith at niyakap siya, sabay sabing, masayang makita ka ulit, Papa. Biglang nawala ang inis ni Calvin. Hinaplos niya ang mahaba at kulay kastanyas na buhok ng anak, puno ng halo-halong emosyon. Sa huli, si Edith pa rin ang kanyang anak. Umupo silang dalawa, at tinanong ni Calvin kung ang tanging natitira na lang ay ang pagdating ni kanyang kamahalan, si Roland. Umiling si Edith at ipinaliwanag na marami pang dapat gawin, kasama na ang pagdadala ng lahat ng kagamitan para sa gyera sa Coldwind Ridge. Binanggit ni Edith, habang hawak ang isang sulat na kanyang natanggap, na kailangan nilang maghanda ng malaking bilang ng bakal at tanso. Naramdaman ni Calvin ang sakit sa mga kinakailangang resources, at sinabi sa kanyang anak na marahil ay hindi makakapasok si Roland sa Hermes. Hindi mahuhulaan ni Edith ang kinalabasan ng gyera, ngunit hindi mahirap pigilan ang simbahan na makapasok sa kaharian. Kung mas maraming oras lang si Roland, mas madali ang lahat.
Nagtatakang nakinig si Calvin habang ipinaliwanag ni Edith ang lakas ng Neverwinter. Ang mga pabrika ay patuloy na gumagawa ng malalakas na armas, at maaaring matutunan ng sinumang sibilyan ang paggamit ng mga baril pagkatapos ng maikling pagsasanay. Tumingin si Calvin sa kanyang anak, hindi niya lubos na maintindihan ang sinasabi nito. Nagpatuloy si Edith, sinasabi na ang isang kabalyero ay nangangailangan ng mahigit isang dekada ng pagsasanay, at isang panday at ang kanyang mga katulong ay makakagawa lamang ng 10 espada at 10 hanay ng armor sa isang taon. Gayunpaman, madaling mapupuksa ni Roland ang mga ganitong kabalyero. Ang mga pabrika ni Roland ay kayang gumawa ng 12 ng malalakas na baril, at daan-daang bala sa isang araw. Mahirap paniwalaan ni Calvin ang mga sinabi ni Edith, ngunit sinabi nito na naniniwala siya sa kakayahan ni Roland na talunin ang simbahan. Hindi alam ni Calvin ang sasabihin, at tinanong niya si Edith kung bakit mataas ang pagtingin niya kay Roland at bakit hindi siya sumasagot sa kanyang mga sulat. Bukod sa pagpapadala ng formal na tugon kay Roland, nagsulat din si Calvin ng personal na sulat kay Edith. Sa sulat na ito, ipinahayag niya ang kanyang pag-asa na palalimin ni Edith ang kanyang relasyon kay Roland. Naniniwala si Calvin na maiintindihan ng kanyang anak ang kanyang mga iniisip. Sa kasamaang palad, hindi nakatanggap si Calvin ng anumang tugon mula sa hari o kay Edith mismo sa kanyang mga sulat. Inilapag niya ang kanyang tasa ng tsaa at tinanong si Edith tungkol sa kanyang mga iniisip kay Roland, gusto niyang malaman kung bakit hindi pa gumagalaw si Edith. Umiling si Edith, ipinaliwanag na kailangan ni Timothy ng isang maaasahang kaalyado sa Hilaga, at ang pinakamadaling paraan upang matiyak ang relasyon na ito ay sa pamamagitan ng pag-aasawa sa politika. Kung tatanggihan ni Edith ang panukalang ito, madaling iiwanan ni Timothy ang kanilang relasyon. Pamilya at suportahan ang iba. Ngunit iba si Roland, pinahahalagahan niya ang personal na kakayahan ni Edith kaysa sa kanyang pinagmulang pamilya. Ayaw pa rin sumuko ni Calvin. Sinabi niya na, dahil hindi naman ayaw ni Edith kay Roland, ano pa ang pumipigil sa dalawa? Kalmado namang sinabi ni Edith na kahit hinahangaan niya si Roland, may isang bagay na hindi niya magagawa. Kumpara sa kapangyarihan at mga pag-aasawa sa politika. Tumanggo si Edith, sinabing isang mangkukulam ito. Nagduda si Calvin sa kanyang mga narinig. Pagkatapos ay naalala niya ang organisasyon ng mga mangkukulam sa teritoryo ni Roland, naisip niyang maaaring ito ay isang political marriage, dahil ang mga mangkukulam ay hindi umano maaaring magkaanak. Humigop si Edith ng kanyang tsaa at umiling. Naalala ang kanyang panahon sa bayan sa hangganan, naisip niya sina Anna at Nightingale, hindi na siya nagpaliwanag pa at sinabing hindi nila dapat pakialaman ang mga bagay na iyon, umaasang hindi na ito babanggitin pa ni Calvin. Samantala, sa harapan ng Cold Wind Ridge, sa harapan ng linya, si Axe ay gumagawa ng mga paghahanda bago ang labanan, inuutos sa mga sundalo na maghukay ng mga trench, at inililipat ang mga mabibigat na machine gun sa harap. Hindi maiwasang itanong ni Brian kung dapat na nilang simulan ang pag-evacuate sa mga malapit na residente ng maaga. Nag-aalala siya na maaaring pilitin sila ng simbahan na uminom ng tableta ng simbahan. Pumikit si Axe at walang ekspresyong sumagot na hindi niya maaaring ipaalam sa kalaban, hindi nila maaaring simulan ang pag-evacuate sa mga residente hanggang sa maitatag ang lahat ng depensa. Gayunpaman, tiniyak ni Axe kay Brian na tatagal lamang ng 3 araw upang makumplito ang pag-aayos sa posisyon, at pagkatapos ay maaari nilang ipagbigay alam ang pag-evacuate. Biglang nanlaki ang mga mata ni Brian. Sinundan ni Axe ang kanyang tingin patungo sa malayong mga bundok. Nakita nilang pareho ang isang usok na dahan-daang tumataas mula sa likod ng tuktok ng bundok. Nagmadaling lumapit si Maggie, iniulat na mga 1,000 lalaki ang papalapit sa kanila. Kahit walang logistic o milisya, lahat sila ay mga kabalyero na nakasuot ng kumpletong armor, habang mga 300 itim na nakabaluti na kabalyero ang nangunguna sa pag-atake, dala ang malalaking kalasag at maikling sibat. Nang tanungin ang laki ng mga kalasag, tinansya ni Maggie na kasing taas siguro sila ni Axe. Narinig ito ni Axe, alam niyang papalapit na ang simbahan. Mabilis nga ang tugon ng simbahan. Ang mga itim na nakabaluti na kabalyero na may dalang malalaking kalasag ay walang duda na ang Judgment Army. Binanggit ni Brian na kailangan pa ni Roland ng 3 araw upang makarating sa bayan ng Misty Valley, at hindi pa nakalagay ang kanilang artillery, at ilang mabibigat na machine gun lamang ang naitayo.
Bumantong hininga si Axe, kahit ano paman, kailangan nilang gawin ang kanilang mga tungkulin. Iniutos ni Axe na sa anumang pagkakataon ay hindi dapat hayaang makalampas ang kalaban sa linya ng depensa. Habang ginagawa ni Axe at ng kanyang mga sundalo ang kanilang huling paghahanda, umalangaw-ngaw ang tunog ng isang trompeta, hudyat ng paglapit ng kalaban. Sa pinakaharap, ito nga ang Judgment Army. Ang lahat, armado ng mga rifle, ay mabilis na pumasok sa mga trench. Ang Judgment Army, na kinakatakutan dahil sa kanilang lakas at hindi umano nakakaramdam ng sakit, ay itinayo ang kanilang malalaking kalasag sa harapan ng kanilang pormasayon, dahan-daw ang lumalapit sa mga trench. Ang dalawang panig ay ilang daang metro ang layo. Habang unti-unting lumalapit ang kalaban, ang malalaking kalasag ng Judgment Army ay unti-unting gumagalaw pasulong. Inutusan ni Axe ang kanyang mga tauhan na umatake. Tumusok ang mga bala sa malalaking kalasag at ilang sundalo ng Judgment Army ang bumagsak sa ilalim ng walang awang pagpapaputok ng mga rifle at mabibigat na machine gun. Napagtanto ng commander na nakasakay sa kabayo na hindi nila maaabot ang linya ng depensa sa ilalim ng ganitong pagpapaputok ng bala kaya inutusan niyang ihulog ang mga kalasag. Bigla, sabay-sabay na inihagis ng mga Judgment Army ang kanilang malalaking kalasag at sumugod sa posisyon sa isang nakakagulat na bilis, mas mabilis pa sa kabayong tumatakbo ng buong bilis. Mabilis na umikli ang distansya sa pagitan ng dalawang panig. Ang alikabok na tumilapon mula sa lupa ay napakadilim kaya hindi makita ng mga sundalo ng unang hukbo ang posisyon ng kanilang kalaban. May ilang sundalo ng Judgment Army ang naputulan ng braso ng bala, ngunit patuloy silang sumugod ng hindi bumabagal. Sa loob lamang ng ilang segundo, nasa 150 metro na sila. At ang 50 o mahigit pang sundalo ng Judgment Army ay itinaas ang kanilang maikling sibat at inihagis ito. Sa unang hukbo, may ilang sundalo mula sa unang hukbo ang tinamaan. Patuloy silang nagpalitan ng putok. Mabilis na pinuksa ang mga sundalo ng Judgment Army. Ngunit may ilan ang nakapasok sa mga trenches. Nakita ang mapanganib na sitwasyon, napilitang iutos ni Axe, na ang lahat ay ihanda ang bayonet at maghanda para sa malapitan na labanan. Inumang ni Axe ang kanyang espada sa pinakamalapit na miyembro ng Judgment Army, habang ang isa pang kalaban. Itinaas ang isang maikling sibat, ay sumugod sa kanya. Mabilis na kumilos. Hinayla ni Axe ang kanyang pistol at pinaputok ang ilang bala ng mabilis.